Magandang gabi sa inyo, mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang paborito niyong tagpuan tuwing gabi kung saan hindi lang kwento ang gumigising sa inyong diwa, kundi kilabot na hatid ng mga hiwagang hindi basta-basta maipaliwanag. Ngayong gabi, isang kwento ng takot at kababalaghan ang ibabahagi ko sa inyo. Isang nilalang na dapat ay matagal nang nasa ilalim ng lupa, pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kanyang paglalakad. Kaya ihanda nyo na ang sarili nyo dahil ito ang kwento ni Aling Sabel. Ang matandang walang mata. Walang mata si Aling Sabel. Ako si Janet. Nakatira ako sa Barangay Maligaya, isang lumang barangay sa paanan ng bundok, tahimik, may kalumaan, pero minsan ay tila may mabigat na presensyang umiikot. Bata pa lang ako, may naririnig na akong kwento tungkol kay Aling Sabel. Siya raw ay matandang mangangalakal noon, kilalang namumulot ng basura sa kalsada kahit anong oras. Palaging bit-bit ang sirang kariton at may basahang tinatakip sa ulo. Hindi siya nakikihalubilo sa ibang tao, pero ang sabi ng matatanda, may malaki raw siyang sikreto. Pag nakita mo si Aling Sabel, huwag kang lalapit at huwag mo siyang titigan sa mata, sabi ni Lola noon. Eh bakit po? Tanong ko. Wala siyang mata, iha. At kung masyado kang tumitig, baka kunin niya ang sayo. Natawa ako noon. Bata pa ako at para sa akin, katang-isip lang ang lahat. Hanggang sa isang hapon, may nangyaring hindi ko kailanman makakalimutan. Third year high school na ako noon at galing ako sa eskwelahan. Dahil malapit na magdilim, nagmadali akong umuwi sa amin. Dumaan ako sa usual shortcut, sa lumang kalsadang bako-bako at may bakanting lote sa kanan. Wala halos dumadaan doon. Habang naglalakad, napansin kong may isang kariton sa gilid ng kalsada. Sa tabi nito, may nakatalukbong na matanda na tila may pinupulot sa lupa. Mabagal siyang gumalaw. Parang pagod, parang sira ang galaw ng katawan niya. Tumigil ako. May kakaibang lamig na dumaan sa batok ko. Pakiramdam ko, pinapanood ako. Nang bumaling siya sa akin, bumagsak ang basahang tumatakip sa mukha niya. At doon ko siya nakita. Si Aling Sabel. Wala siyang mata, literal. Mga butas lang ng mata ang naroon. Itim, malalim, parang walang dulo. Nakangiti siya at ang ngiti niya'y sira-sira ang ngipin, tuyot ang balat. Nagsalita siya sa tinig na parang kaluskos ng plastic. Maganda. Ang mga mata mo, hija. Akin na lang. Napaatras ako. Nabitawan ko ang bag ko at tumakbo ng hindi lumilingon. Hindi ko alam kung sinusundan niya ako or hindi. Basta't tumakbo ako pauwi. Halos matumba pa sa hagdan ng bahay namin. Kinabukasan, may balita. May estudyanteng babae ang nawawala matapos ang hapon kahapon. Hindi ako agad nakapagsalita. Binalikan ko sa isip ko, may nakasalubong nga pala akong kaklase, si Lian. Isang sulok lang mula kay Aling Sabel. Siguro, siya ang nakita nito. Sinubukan kong ikwento sa nanay ko ang nakita ko, pero sinabihan niya lang ako, "Huwag mo nang pakialaman yon. Patay na si Sabel. Matagal na. Huwag mo siyang patulan." Pero gabi-gabi, bago ako matulog, naririnig ko sa labas ng bintana namin ang paggulong ng isang kariton. Minsan, parang may humahaplos sa bintana o tila may aninong nakasilip pero wala namang tao sa labas. Ang lihim ni Aling Sabel lumipas ang ilang araw. Nawala na sa balita si Lian at parang walang nakakaalala sa kanya. Kaya minabuti kong mag-imbestiga. Nagtanong-tanong ako sa mga matatanda. Isa lang ang sinasabi nila, si Aling Sabel ay hindi lang basta mangangalakal. Siya ay dating hilot, mananahi, at may kaalaman daw sa kulam. Nabulag siya ng sarili niyang anak matapos niyang subukang ialay ito para sa kabayaran ng kanyang kagalingan. At mula noon, hindi na siya muling nakita hanggang sa natagpuan ang kanyang katawan sa ilog, wala ng mata. Ang sabi pa ng isang matanda, ibinabalik niya raw ang mata niya sa pamamagitan ng pagkuha ng mata ng mga dumadaan, lalo na kung magaganda ang mga mata. Isang mata kada hapon. Ang huling pagkikita gabi ng undas. Muli akong dumaan sa shortcut. Hindi ko alam kung sinadya ko o sinundan lang ako ng takot. Sa gitna ng daan, nandoon siya.
Ang katawan niya ay masyado ng tuyo, parang papel. Pero buhay siya, gumagalaw, nakatayo sa harap ng kariton niya. At sa loob ng kariton, may mga mata, nakaayos, tila koleksyon. Alam mo na, ang sikreto ko, bulong niya habang dahan-dahang lumapit. At ngayong alam mo na, kailangan mong sumali sa kanila. Ang di inaakalang katapusan. Napapikit ako sa takot, pero pagdilat ko, wala na si Aling Sabet. Isang basahan lang ang naiwan, at sa loob ng basahan, isang pares ng mata, malinaw, malagim, at pamilyar, kay Lian. Tuwing alas 5 ng hapon, kapag naglalakad ka sa tahimik na kalye, tumingin ka sa paligid. Baka may isang matandang babae na may kariton, nakangiti, walang mata, at nag-aabang, dahil isa na lang ang kulang. At baka ikaw na yon. Dito na nagtatapos ang ating kwento, mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kung saan ang ordinaryo ay nagiging kahindik-hindik. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kagaya nito. May sarili kang kwento? I-send mo na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa muli, mga katambay, mag-ingat sa madidilim na kalsada, lalo na tuwing hating gabi.